Ulo ng ating mga nagbabagang sports balita. WBO Super Bantamweight crown. Nabawi ni Pinoy hard hitter Nonito Donaire Jr. National coach Tab Baldwin, masaya at kontento sa once-a-week practice session ng Gilas Pilipinas Training Pool. Outright semifinals berth sa season opening PBA Philippine Cup. Target ng defending champion San Miguel Bearmen sa matchup kontra Alaska Aces sa Miyerkules. Road Bike Philippines Continental Team. Bigo sa kanilang misyon na makapagsalba ng pwesto sa 2016 Rio Olympics. Kevin Durant led Oklahoma City Thunder. Nagsalansa ng 5 magkakadikit na panalo sa regular season ng National Basketball Association o NBA. Negosasyon para sa ikinakasang super fight ni Saul Canelo Alvarez at Gennady Triple G Golovkin. Pinalawig ng World Boxing Council o WBC. At UFC featherweight title napasa kamay ni Irish brawler Conor McGregor. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Dennis Principe kasama si Meg Siozo. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa boxing, nabawi ni Pinoy hard hitter Nonito Donaire Jr. ang WBO Super Bantamweight crown. Ito'y matapos na dominahin niya si Mexican rival Cesar Juarez. The fight card na idinaos sa Roberto Clemente Coliseum sa San Juan, Puerto Rico noong weekend. Ang kabuang detalye ihahatid ni Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Hindi inakala ni Nonito Donaire Jr. na tatagal sa laban si Cesar Juarez. 2 beses na pinabagsak ni Donaire si Juarez sa 4th round ng kanilang bakbakan noong Sabado. Pero nagawa pa rin paabuti ng Mexican rival sa scorecards ang resulta ng laban. Sa bandang huli ay nagrehistro si Donaire ng 12-round unanimous decision win upang mabawi niya ang WBO Super Bantamweight belt na naagaw sa kanya ni Cuban tormentor Guillermo Rigondo noong 2013. He just got stronger again. I was very surprised. I was very surprised, and I couldn't. I just said, okay, just keep trying. He's trying. Let's just keep trying too. If it's within him na makakaya niya, then nandun din sa akin yung na makakaya ko rin. Samantala, inamin naman ni Donaire na ininda niya ang dinanas na sprained ankle sa 6th round, kaya't nalimitahan ang kanyang kilos sa nalalabing bahagi ng laban. Well, if you look at the first 6 rounds sa akin nun, hindi naman ako matatamaan, maybe once or twice. And that was the game plan na hindi ako matamaan sa laban. But then nung nasasan yung paa ko, then medyo humina yung movement ko. So from there on, then he was able to get close to me, then it became a battle because I wasn't able to take him out. Sa darating na Huwebes ay nakatakdang umuwi dito sa Pilipinas si Donaire upang mag-celebrate ng Kapaskuhan kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Sa international basketball, aminado si National Coach Tab Baldwin na dapat niyang limitahan ang team practice ng Gilas Pilipinas Training Pool. Ito'y dahil nabalaan sa kanilang kampanya sa PBA Philippine Cup ang lahat ng mga national cagers. Narito ang report ni Hirsha Berdin ng Colegio de San Lorenzo. Walang problema kay National Coach Tab Baldwin ang once-a-week practice session lamang ng Gilas Pilipinas Training Pool. Ito'y dahil mas importante para sa kanya na maintindihan ng mga players ang pagkakaroon ng panahon sa ensayo. Ayon kay Baldwin, kahit 1 beses lamang silang nakikita-kita sa loob ng 1 linggo, ay masaya pa rin siya dahil halos kumpletong dumadalo sa team practice ng National Pool. Just establishing kind of how we want to do things and putting a little bit of our basic offensive sets in.
But I think more importantly is just getting the messages through to the players that this is the way we want to conduct ourselves as Gilas players, and hopefully this will pay off when we start real serious practices probably in May. Aminado rin si Baldwin na dapat niyang limitahan ang ensayo ng mga national dribblers dahil halos lahat sila ay nasa kasagsagan ng kampanya sa season opening PBA Philippine Cup. You know, we made a concession to the PBA, to the coaches of the teams, that we weren't going to bring these guys in and put them through, you know, tough, rigorous physical practices. So again, you know, the fact that we're emphasizing the mental advancements, this is exactly what we've got to do, and we've got to get the players to make sure that they buy into that all the time, and it's kind of a constant reminder for me, is, you know, to keep telling them that. Ang Gilas Pilipinas ay naghahanda para sa pagsabak sa FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Hulyo ng susunod na taon, kung saan hangad nila na makapagsalba ng pwesto sa Rio Summer Games. Para sa PTV Sports, Kirsha Berdin, Colegio de San Lorenzo. Sa PBA, lumakas ang tsansa ng Barangay Ginebra San Miguel na makapagsabi ng twice-to-beat incentive sa playoffs ng season opening All-Filipino Conference. Ito'y matapos ang maungusan nila ang NLEX Road Warriors sa main game ng doubleheader sa Araneta Coliseum sa Quezon City kagabi. May report si Haji Kaaminyo. Mga naghihiyawang fans ang nagsilbing inspirasyon ng Barangay Ginebra San Miguel para umani sila ng 91-90 come-from-behind win kontra NLEX Road Warriors sa elimination phase ng PBA Philippine Cup kagabi. Napag-iwanan ng hanggang 22 points, pinairal ng Ginebra ang pamosong Never Say Die spirit kung saan si rookie guard Scotty Thompson ang namuno sa rally ng crowd favorite team. Sa panayam ng PTV Sports, aminado si head coach Tim Cohn na hanggat maaari ay gusto niyang palaging ma-involve sa laro ang mga fans upang mas ganahan ang kanyang mga players na lumaban. Very exciting to be there on the court and hear that Ginebra chant. You know, I used to hate that Ginebra chant. I used to hate it. All of our game plans were, don't get the crowd involved. Don't get them to a point where they might start cheering Ginebra. You know, we got to keep them out of the game. And now that I'm on that side and I'm on the good side, it's exciting for them to hear that chant and to hear how pumped the players get. It's a true weapon to have kind of fans that Ginebra has, and I just hope that we can live up to them and make them happy and proud of us. Samantala, hindi naman nagbigay ng garantiya si Cohn na masusungkit nila ang titulo ng season opening tournament kahit pa maganda ang itinatakbo ng kanilang kampanya sa elimination round. And ultimately, you know, if we can get to the finals and we have a chance to win a championship, I think the fans will appreciate that more than just maybe a win here or there. So that's really our goal. Is you know, we want to please our fans, but you know, we really want to make them very, very happy. Sa ngayon ay hawak ng Ginebra ang record na 6 victories against 4 defeats. At ang huling asignatura nila sa eliminations ay kontra Talk and Text tropang Texters sa linggo. Para sa PTV Sports, Haji Kaaminyo, Telebisyon ng Bayan. Samantalang walang planong mag-relax naman sa laban kontra Alaska Aces sa Miyerkules ang defending champion San Miguel Beermen. Ito'y dahil batid nila ng posibleng makawala pa sa kanila ang outright semifinals berth sa PBA Philippine Cup. Nagbabalik si Haji Kaaminyo. Nangako ang defending champion San Miguel Beermen na ibubuhos ang lahat sa kanilang huling asignatura sa elimination round ng PBA Philippine Cup. Ito'y upang matiyak na mapapasakamay nila ang outright semifinals berth sa season opening tournament. Ayon kay head coach Leo Austria, kinakailangang maipanalo nila ang matchup kontra Alaska Aces sa Miyerkules upang makapagbakasyon na sila sa araw ng Kapaskuhan kasama ang kani-kanilang pamilya. Pero sakaling yumukod sila sa Alaska, posibleng bumagsak pa sa ikatlong pwesto sa standings ang Beermen dahil base sa naunang resulta ng mga laban ay mas aangat sa kanila ang rain or shine Elasto Painters. I keep on explaining to the player yung mga senaryo yan dahil pagka nasa quarterfinals ka, yun nga, 2 phases yun, 1 and 2, and then yung last phase pa, knockout yun. May silatan yun. Unlike if you're in the semifinals right away, and then
since na it's Saturday, you have time to spend those special days with the family, and at the same time, you can prepare after the semifinal game. Samantala, umaasa naman si Austria na magiging healthy ang kanyang lineup bago sumikad ang aksyon sa playoff. Una-una si Marcelo ininanurse niya yung kanyang groin injury. Kay Gabby Spears naman, meron kaming games na I think sa practice, nabugbog yung kanyang nagkaroon ng contusion, so nagkaroon ng fluid, so namaga. Yun po, yun. Kanyang knee, left knee niya. Sa ngayon ay hawak ng San Miguel Beer ang solo leadership sa All-Filipino Conference sa kanilang impresibong record na 9 wins against a solitary loss. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Sa amateur basketball, nangako si Far Eastern University Tamarao's power forward Richard Escoto na ibubuhos ang lahat sa kanyang nalalapit na paglalaro sa PBA Developmental League. Ito'y matapos na mahugot siya ng Phoenix Petroleum FEU team sa nakalipas sa D-League Rookie Draft. Narito ang report ni Arian Malyari. Excited na si Far Eastern University Tamarao's power forward Richard Escoto para sa kanyang nalalapit na debut sa PBA Developmental League. Ito'y matapos na mapabilang siya sa roster ng Phoenix Petroleum FEU team. Ayon kay Escoto, hindi niya palalampasin ang pagkakataon na makapagpakitang gilas sa D-League dahil ito ang landas patungo sa katuparan ng kanyang pangarap na makapasok sa Pro League. I-grab ko yung opportunity, kukunin ko talaga kasi dream ko talaga yung PBA. Nangako rin ng 6'4" slot man na lalo pang magsisipag sa ensayo upang mag-improve pa ang kanyang performance sa loob ng playing court. Siyempre, i-prove ko yung sarili ko na kailangan ako sa team, ganun. Tapos, move ko pa yung defense. Bago na draft sa PBA D-League, si Escoto ay makailang beses munang nagsuot ng national tricolors sa mga nakalipas na international tournaments. Kabilang narito ang FIBA Asia Under-16 Championship, FIBA World Under-17 Championship at iba pa. Para sa PTV Sports, Arden Malyari, Telebisyon ng Bayan. Lipat naman tayo sa cycling. Hindi pinalad na makasungkit ng ticket patungong 2016 Rio Olympics ang 7-Eleven by Road Bike Philippines Continental Team. Ito'y kahit pa tumamo silang pangatlo overall sa team classifications ng UCI Sanctioned Tour de Jelajah sa Malaysia. May report si Judith Karingal ng Sports Radio 918 mula sa Kuala Lumpur, Malaysia. Bigo na makarating sa Rio Olympic Games ang mga Pinoy road riders sa pagtatapos ng 2.2 UCI Jelajah Malaysia sa Kuala Lumpur. Tanging 2 UCI Olympic qualification points lamang ang nakupo ni Marcelo Felipe ng 7-Eleven Road Bike Philippines sa 5-stage na karera, kung saan ang karibal ng Pilipinas na South Korea pa rin ang nagkamit ng mga points, 17 para makarating sa Olympics. Hindi na nakabawi ang Pilipinas sa time losses sa second stage team time trial dahil nagtulungan na ang mga pacers sa general classification at team standings na taga Skydive Dubai, Hong Kong, South Korea at pati na ang host Malaysia. Sa pagtatapos ng 5 araw na karera, tanging si Marcelo, ang stage 1/3 placer ang may pinakamagandang showing, number 10 sa general classification, 2 minutes and 40 seconds sa hulihan ng champion na Vuelta a España at Tour de France top 5 placer na si Francisco Mancebo ng Dubai. Third at fourth, sina Kim Chung at Okchul Kim ng Hong Kong at South Korea, mga karibal ng Pilipinas para sa Olympic points. 17th overall si Mark Galedo, 21st si Ryan Cayubit, 44th si Valera Vina, 54th si Nelson Martin at 72nd overall si Dominic Perez sa 110 na mga kalahok na rider. Bagamat bigo sa Olympic bid, malaking konsuelo naman ang natamo ng 7-Eleven sa pagtapos na 3rd overall sa team classification sa likuran ng Skydive Dubai at Data 3 Australia at 2nd overall naman sila sa Asian team classification. Before going to the Jelajah Malaysia, we're very optimistic about our chances of getting the needed points since
we were able to decrease this to just merely 12 points after the Borneo race. Nevertheless, things changed when Jelaja Malaysia was postponed to December. And then apparently the whole program of the 5 stages changes to just flat stages. This is by far the closest that the Philippines will qualify for the Rio in 2016. Pero hindi nga po natin nagawa yun. Malungkot na humingi ng paumanhin ang mga Pinoy riders sa kabiguan na makapasok sa Olympics at nanawagan para sa maagang paghahanda at kooperasyon ng lahat para makalaro na ang Pilipinas sa 2020 Tokyo Olympic Games. For us in the Philippines, ang lagi lang po natin sinasabi, hopefully, in the next few years, we really have to start the preparation for the Olympic qualifying next year. It's hindi po pwedeng sa 2019 tayo mag-prepare. No? We have to start next year. One thing is we hope that we will bring and hopefully the Philippines will get more teams. No? Excited na ang koponan para sa 2016 kung saan muling magbabalik ang mga Pilipino sa pinakamalaking karera sa Asia, ang UCI Oars category na Le Tour de Langkawi sa buwan ng Pebrero. Para sa PTV Sports, Judith Karingal, Kuala Lumpur, Malaysia. Sa iba pang balita, pinangunahan ni bantamweight Rosel Del Rosario ang mga Octagon Warriors na nangibabaw sa 4th batch ng eliminations ng inaugural Southeast Asian Fighting Championships sa Angeles City, Pampanga kagabi. Para sa detalye, nagbabalik si Arian Malyari. Pare-parehong nagrehistro ng panalo sa 4th batch ng eliminations ng inaugural Southeast Asia Fighting Championships sa Angeles City, Pampanga. Sina Russell Del Rosario ng Hyper MMA, Dave Servancian ng USA Sikaran at Solomon Dultra ng Tough Guys. Unang dinumina ni Del Rosario sa kanilang bantamweight battle si Chris Mercado ng UFC, kung saan umani siya ng 3rd round unanimous decision victory. Sa second bout ay pinasuko naman ni Servancian si Jose Tagoktok ng New Blood MMA sa first round ng kanilang super bantamweight encounter. Habang nagtala naman si Dultra ng first round submission win kontra Johnny Merto ng JMC MMA sa kaparehong dibisyon sa 3rd and final bout. Sa panayam ng PTV Sports, labis na ikinatuwa ni National Muay Thai and Kickboxing Council of the Philippines President Master Emmanuel Sabrini ang mataas na turnout ng SAFC event ngayong taon. Ito yung pagkakataon ng ating mga Filipino fighters na magkakaroon tayo ng South Asia Fighting Championship. Na ito po ay sinuportahan ni Chairman Joe. Ito yung mga umpisang hakbang na magkakaroon ng mga elimination fight dito sa loob ng kanyang hotel, dito sa Venus Hotel and Sports Club, para mas lalo pa nating palakasin, matitrain ng gusto itong ating mga Filipino fighters. Mas malaki ang tsansa na mananalo ang ating Filipino fighters. Samantala, nangako naman si SAFC Chairman Cho Kwang Ray ng patuloy na suporta, lalo pat pangarap niya ang magandang future para sa mga Filipino MMA fighters. 내가 지금 마뉴엘 이 필리핀의 종합격투기 회장하고 지금 현재 비즈니스를 지금 이제 하고 있는데 필리핀에 지금 현재 프로들이 1,500명 1,500 people. 근데 now 아꼬는 1 million peso ako give donation. Sa darating na Webes, itinakda ang 5th batch ng elimination round ng Southeast Asia Fighting Championship. Para sa PTV Sports, Arden Magyari, Telebisyon ng Bayan. Samantala, napuno naman ang aksyon ng 11 Philippine Karate-Do Traditional and Sports Association Championships nitong weekend. Para sa detalye, narito pong muli ang masipag na si Arian Malyari. Mahigit 400 young karatekas mula sa iba't ibang panig ng bansa ang nagpakitang gila sa 11 Philippine Karate-Do Traditional and Sports Association Championships sa Santa Lucia Mall sa Cainta, Rizal nitong weekend. Bukod sa mga regular events na kata, kumite at novice category,
Nagdemo rin sa harap ng mga partisipante ang mga karate masters mula sa Kyokushinkai gamit ang baseball bat. At nag-perform rin ang mga nakakamanghang trio synchronized kata. Binigyang pagkilala naman sa okasyon ang mga PKF officials, coaches at referees na walang sawang gumagabay at humuhubog sa talento ng mga young karatekas ng bansa. It's been a tradition sa Philippine Karate Do Federation na every year, December, yung PKTS nag-host ng ganitong klaseng tournament. So this is the 11th year ng aming palaro. So basically, yung mga bata nag-a-advance yung mga skills nila. Yearly talagang nagkakaroon ng mga pagbabago. Mas lalo silang gumagaling. Yes, marami kaming international event, no? Maliban sa national events, magkakaroon kami ng international sa ibang bansa. Like Vietnam, invitation kami, which is mga March to eh. Bali, ang maganda dyan, maraming player ang pwedeng lumaro mula sa Pilipinas. Ang PKF ay ang isa sa pinaka-aktibong National Sports Association sa bansa, kung saan regular silang naglalatag ng maayos na programa para sa mga national karatekas kada taon. Para sa PTV Sports, Arjen Malgari, Telebisyon ng Bayan. Kevin Durant led Oklahoma City Thunder. Nagsalansa ng 5 magkakadikit na panalo sa regular season ng National Basketball Association o NBA. Iyan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports. Nagbabalik ang PTV Sports sa NBA. Muling pinansaya ng Oklahoma City Thunder ang home crowd sa Chesapeake Energy Arena sa Oklahoma City, Oklahoma. Sa pangunguna ni star forward Kevin Durant na pumukol ng game-high 31 points, umani ang Oklahoma City ng 104-98 overtime win kontra Utah Jazz kanina upang panawigin sa 5 matches ang kanilang unbeaten run. Si Durant ay nakakuha ng suporta mula kay point guard Russell Westbrook na nagambag ng 25 points at 11 rebounds para sa Thunder. Habang sina shooting guard Rodney Hood at forward Gordon Hayward naman ang namuno sa atake ng Jazz sa kanilang combined output ng 45 markers at 7 boards. Napag-iwanan ng hanggang 16 ng puntos sa halftime. Nagsanib puwersa sina Durant at Westbrook para makabaling sa laban at maipuwersa ng Thunder ang overtime. Sa unang 36 na segundo ng extra period ay umiskor agad ng back-to-back baskets si Westbrook habang sumablay naman ang unang 9 na field goal attempts ng Jazz. Dahil sa panalo, nag-improve ang record ng Oklahoma City Thunder sa 16 wins against 8 losses at ang susunod na makakarapat nila ay ang Portland Trail Blazers sa Huwebes. Pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas. Sa report ni Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Malapit nang magbalik sa roster ng Cleveland Cavaliers si 3-time NBA All-Star point guard Kyrie Irving. Ayon kay head coach David Blatt, may posibilidad na makasama nila si Irving sa home game kontra Philadelphia 76ers sa Disyembre 21. Pero mas tiyak niya na nasa starting lineup na nila ang 6'3" dribbler sa matchup kontra defending champion Golden State Warriors sa Christmas Day. Huli naglaro si Irving sa opener ng mga NBA Championship Series kontra Warriors noong nakaraang season kung saan dumanas siya ng knee injury. Sa football, nakaahon mula sa relegation zone sa Premier League ang Newcastle Magpies. Ito'y matapos na ma-upset nila ang Tottenham Hotspurs 2-1 kanina. Mula sa score na 1-1, nagbaon ng winning goal sa 3rd minute ng stoppage time si Newcastle forward Ayose Perez. Dahil sa panalo, umakyat sa pang-15 pwesto sa Premier League table ang Newcastle sa kanilang nalilikom na 16 points. Sa boxing, pinalawig ng World Boxing Council o WBC ang deadline para sa ikinakasang super fight ni na World Middleweight Champion Saul Canelo Alvarez at Gennady Triple G Golovkin.
Ito'y upang magkaroon ng sapat na panahon ang magkabilang partido para makabuo ng deal. Kabilang sa mga pinag-uusapan sa negotiating table ay ang revenue split at weight class na paglalabanan. Ito'y dahil mas komportable di umanong lumaban si Alvarez sa super welterweight division habang isang likas na middleweight naman si Golovkin. Bukod pa rito, tiyak na hihiling rin na mas malaking kita si Alvarez lalo pat inabot ng 900,000 pay-per-view buys ang showdown niya kontra Puerto Rican rival Miguel Cotto noong isang buwan. At sa mixed martial arts, napasakamay ni Irish brawler Conor McGregor ang UFC featherweight crown. Ito'y matapos na umani siya ng first round knockout victory laban kay previous champion Jose Aldo ng Brazil sa UFC 194 fight card sa Las Vegas, Nevada kahapon. Isang solid left ni McGregor sa panga ni Aldo sa 13-second mark ng opening round ang tumapos sa championship match. Dahil sa panalo, nag-improve ang MMA record ni McGregor sa 19 wins, 17 by knockouts, 1 via submission at 2 talo. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Ang panayam, kinuli crowned WBO Super Bantamweight Champion Nonito the Filipino Flash Donaire sa ating sports chat segment sa pagbabalik ng PTV Sport. Alright, we're back mga kaibigan. Sports Chat, Dennis Principe. And, this nakarang weekend, nakita po natin yung magandang performance ng ating the Filipino Flash, Nonito Donaire Jr., a 12-round unanimous decision winner over a tough Mexican challenger na si Cesar Juarez. And joining us from Puerto Rico to talk about his latest victory, no less than the Filipino Flash himself, Nonito Donaire Jr. Jun, welcome back sa ating program and congratulations. Thank you, Dan. Thank you for having me. Okay, and Jun, how's the feeling right now? After quite some time, world champion ka na naman ulit. I feel amazing. Medyo sakit yung katawan ko because it was a really tough fight. But I feel amazing. I'm very grateful. Napakasalamat ako sa lahat ng mga opportunities, sa lahat ng mga players, sa lahat ng mga energy na binigay sa akin ng mga tao, ng mga fans. And I'm just happy. I'm just very, very happy. And Jun, alam mo, in talking with yung mga fans mo rito at saka yung mga experts, with what they saw before na kalaban mo si Juarez, sinasabi na parang easy fight, parang kayang-kaya kahit na number one contender. But ano bang tingin mo? Nagulat ka rin ba sa ipinakita ni Juarez that night? I did never face anyone. First time to nga kahit anong sinusunto ko, kahit gaano kalakas yung binigay ko sa kanya, nandun pa rin sa harapan ko. So it was a big surprise for me na kahit anong binigay ko sa kanya, nandun pa rin sa harapan ko. I didn't expect it. Kasi usually kahit yung si Walter Sam, medyo na kahit isang beses lang yun, muntik na yun man nanakot, malaki yun. Pero itong si Juarez, kahit anong binigay ko, straight right hand over and over, left hook, kahit body shot, lahat, nandun pa rin sa harapan ko. It was parang possessed talaga yung taong yun. Basta I never faced anyone na get me by. At saka yung facial expression niya did not change the whole night, kahit na anong suntok mo. Yung ba was there something going on sa mind mo na parang, ba't ganito tong taon to? Will he ever feel hurt with my punches? Parang ganun ba, Jun? I just kept punching. Kasi the moment na ganun yung nasa isip mo, the moment na hihina ka. So sa isip ko, suntok lang ako kahit anong suntok, basta susuntok lang ako kahit ano. At saka as much as I can. So yun lang talaga sa isip ko. After the fourth round, Jun, you scored 2 knockdowns. Tingin mo around that time parang medyo makukuha mo na doon sa laban na yon? At first na parang nakita ko na okay, makukuha ko na to. But then he just got stronger again. I was very surprised. I was very surprised and actually I just said okay, keep trying to. If it's within him na makakaya niya,
then nandun din sa akin yung na makakaya ko rin. Okay. Jun, I've followed you since day one, ano? From the time that you won your first championship by knocking out and dominating si Victor Sinian, it seems that parang, I don't know, if you're evolving into another type of boxer, kasi lately parang you're more of a risk taker, or is it because of the styles of your opponent? Ano ba talaga? Kasi ngayon parang medyo mas may bugbuga na yung aspect ng laban mo eh. Ano ba talagang reason kung bakit ngayon nagbabago? Well, if you look at the first 6 rounds sa akin yun, hindi naman ako matatamaan, maybe once or twice. And that was the game plan, na hindi ako matamaan sa laban. But then nung nasasan yung paa ko, then medyo humina yung movement ko. So from there on, then he was able to get close to me, then it became a battle because I wasn't able to take him out. So more on dahil nagkaroon ko ng injury siguro nung laban na yon, kaya nagbago yung style mo. Definitely was a big aspect because we were winning the way we fought, jabbing, moving, counter punching, and that was the game plan. That was the game plan throughout the 12 rounds. But then nung humina ako ng movement, then of course we were able to capitalize. But of course, because of relentlessness, no? Okay. Then medyo napagod din ako because lahat ng sinusundo ko puro power punch eh. Yeah. You know, if you compare natin si Mike Tyson 4 rounds lang, kahit anong sinusuntok niya 4 rounds lang yung max niya na makuha niya. For me, I was able to go as much as all the 12 rounds, but I was very exhausted, but lahat ng sinusuntok ko power punches. Pero don't you think, Jun, na parang kahit na marami kang tama, meron kang cuts, meron kang puffiness sa mukha mo, isn't this parang a feel-good experience still for you? Because apparently you're able to show the people right now, na sumusubaybay sa'yo na I can box, I can move around, I can be exciting, but at the same time, if worse comes to worse, you can take a punch. And that's one thing that you proved in this fight. Definitely, all experiences are learning experiences, but this particular experience was a very, very big experience. And kasi nakita sa sarili ko na hindi ako susuko, na hindi ako susurrender, and kung ano ibibigay ko lahat, kahit pagod na pagod yung katawan ko, ibibigay ko lahat. The only way you can shut me is you shut my consciousness. But aside from that, I will keep fighting. If I can get up, I will fight. But of course, this learning experience is a very key to improving my next fight. So, napapasalamat na ako for this amazing experience to make me better. Okay, Jun. So, what's next? Meron na bang laban na hinahabol ka ngayon or gusto mong mangyaring laban as your next schedule? Wala pa naman. For now, we're just gonna relax, go back to the Philippines, enjoy the holidays, and go back to training. Okay. And but most likely 122 pa rin, or do you plan to move up na sa featherweight? Definitely 122. I was a very small, I was just only 129 the day of the fight, so malit pa rin ako sa 126. But my goal in 122 is to conquer all the world champions. Okay. So wala munang sina Lomachenko and the likes of sina Walters and yung mga featherweight champions? Not yet. It'll be not only a risk, but it'll also be a move of ego. Okay. And that's something that I don't have at this moment. It's about being smart and knowing that I can't compete with those guys who are bigger than me as of now. So therefore, I will conquer the ones that I can compete with in terms of my weight class. So probably being an undisputed champion, yun ang target mo? That's always been my plan, to conquer the division and then hopefully move up. Okay, all right. Okay, Jun, and thank you very much for joining us. Enjoy your vacation. And sana pagbalik mo rito, makapasyal ka rito sa ating station, ha? Yeah. Yeah, sige din. Thank you. Alright, Jun, maraming salamat. Mabuhay ka. And can I talk to your father siguro? Yeah. Just for a short time?
Yeah, sige, hold on. Okay, thank you. Thank you po mga kaibigan. Si Nonito Donaire Jr. At Dong. Yes, okay. Dong, maraming salamat And well, siguro bukas kung may time ka magkwentuhan tayo. But isang maiksi lang siguro. What can you say about the performance of June that night? Maganda, din. Doon lang siya nagpagod nung masaktan yung paa niya. Pero first and 6 rounds talagang pinakita niya yung sa edad niya ngayon na 33, pero nandun pa yung bilis at lakas. Kaya ang isa lang doon nandun pa rin yung bigil niya, talagang hanapan, gusto niya i-knock-out pa rin yung kalaban. Kaya medyo pero sa galaw, sa bilis nandun yan. Kulang lang kami ng konting combination. Oo. At ang nangyari doon nandun pa rin yung eagerness niya na talagang knock-outin yung kalaban. Ayan. At saka yung pangarap mo na ma-realize niya na dapat mag-stay muna siya sa 122. Kanina nabanggit niya yun. Happy ka ba na narinig mo yun? Talagang yun na alam mong plano niya after this victory? Oo, yun nga ang inaano ko sa kanya dahil bakit pa natin kailangang pumunta sa malaki, ganon din naman ang bayad. So mag-stick na dyan at maaaring tatagal ka pa dyan. Kung pari-parihas lang naman, tulad nito, maaaring magiging niya naman itong si GC Magdaleno. So palagay ko hindi ganong mahirap kung tutuusin. Ito, siyempre magiging mandatory nito dahil number 3 ito So, pagalingin mo na yung paa niya kasi kahit nga, paika-ika pa rin sa kulumakat. Saka yung ibang nakikriticize sa kanya na raw, hindi nila tinignan kung ikaw naman magkaka-injury, mga basketball player na pagka na-twist yung kanilang sa basketball, talagang nilalabas ka agad. Ito, wala kang labas Kailangan tapusin mo talaga ang round bago para hindi ka ma-technical knockout. Okay. Yun ang dapat yung maintindihan ng ibang mga fans natin na hindi nakakaintindi about sa larangan ng boxing. Alright. Sige, Dong, bukas kwentuhan ulit tayo. And congratulations again sa iyo and kay Jude. Okay din, salamat. Maraming salamat. Okay, sa mga nakikinig yan. Alright. Salamat sa mga suporta kay Junjun. Okay, yan po mga kaibigan, father and son tandem, Nonito Donaire Jr. and Senior dito po sa ating program Sports Chat. Nagbabalik ang PTV Sport. Yan, okay. At it's a Monday, first day of the week. Ano ba first day of the week? Ngayon ba o Sunday? Monday. Sa trabaho. Pero survival. Okay, so, I'm sure yung weekend po ninyo naging maganda, masaya dahil marami yung mga action na nangyari, yung kababayan natin, naging world champion nila, yung kausap natin kanina, si Nonito Donaire Jr. Oo. At marami ang natalo kay McGregor. Lahat. Lamado, kay Aldo. Ayan, okay. So, dahil po dyan, meron tayong question of the day. Anong kinalaman nun? Question of the day, Question of the day natin is, ano ang masasabi ninyo sa performance ni Nonito Donaire Jr. sa winning battle kontra si Cesar Juarez? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sports. Okay, at ito na naman tayo. Gagalaw tayo. Ito yung gagalaw natin, Father. Ayan na, gumalaw na. So, hindi na ako gagalaw. Ganito na lang ako. Hindi ko na ibitawan to. Ha? Ayan, Manual! Nawala. Hawakan ulit natin. Sige mga kaibigan, sagot lamang po kayo sa ating Facebook. Habang hawak ko itong aking kung ano mang kable. Wala bang kuryente ito? Ha? Pagpaskuhin niyo naman ako. Baka hindi ako mabot. Baka hindi mabot sa Christmas party. Magbe-birthday pa anak ko sa December 22. Wala pa rin? Ano ba nangyari? Yan. Sige. Gano'n naman tayo. Total, meron naman tayong Facebook. Mamaya, galawin natin yan, ha? Okay, from Ron Lumidaw, maganda yung laban, sobra. Maganda yung pinakita ni Donaire, pero andun pa din yung anino nung laban niya kay Walters. Anino? Kasi nakapag-adjust naman, nakita ko din yung patience niya. Paggamit niya ng jab, kahit may rounds talaga na naiipit siya sa rope. Pero grabing puso, mabangis pa din si Filipino Flash. Congrats. Yan, maraming salamat, Ron Lumidaw. Hoy, Ron, parang nagkikita tayo sa kabilang istasyon. Parang nagte-text din si Ron.
Oo, yan. Nanonood din siya. Nanonood at nakikinig din. Chris Ginebra. Basahin mo ba natin? Sige, total, nag-open tayo ng line. Matanda na talaga si Donaire. 32 years old. Well, basically sa boxing, matanda na rin yan. No? Pero at least, pinapakita niya na meron siyang senior citizens discount. Dahil tumatama pa rin yung mga suntok niya. Medyo namaga yung mukha ni Donaire. Merong cut. Hindi, ang magandang araw, kaya niya palang tumanggap. Nakaka-recover siya. Yun ang maganda. Pero sabi ni Chris Ginebra, medyo humina stamina niya. Yung power andun pa rin. Sana tumaas pa ang stamina niya. Alam niyo sa mga boxer, yung power, yan ang hindi nawawala eh. Timing ang nawawala. Tsaka yung stamina, tama ka dyan, Chris. Ano? At sana yung Pagara Brothers mabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng malaking boxing event. Malaki ang potensyal nilang maging world champion. Chris Ginebra, na fan ng Ginebra at fan ng boxing. Villanueva umanta Pruel. Ayos naman ang laban niya, kaya lang medyo nabugbog din siya masyado. Walang yan. Medyo madali na siyang mapagod. Hay mga idols, especially Miss Meg, sana test paper mo na lang ako. Bakit? Para sagutin mo na ako. Babati naman po ako at mga tropang Rizal sa San Pedro, Laguna. Uy, meron tayong babatiin. Hinda mo na yung video mo. Dante Lagana. Ito, bibidyoan pa raw tayo habang bumabati tayo. Okay. Tulungan mo akong batiin. Belated happy birthday noong Sabado kay Dante Lagana. Dante Lagana. Yan, Lagana pang yung birthday pero hindi ko na-feel na birthday mo pala. Wala akong naamoy na pansit. Ayan, at kay Tristan Lozano at kay Waku Saunar. Ngayon ang mga bago kong bossing dyan sa Manila Bulletin Tempo. Ayan. At syempre, belated happy birthday din kay ang aming editor-in-chief na si Mr. Ray Bangkod. Ang dami may birthdays ngayon, no? Pero pinaka-importanting birthday ng aking biyana, Papa Juni. Kailan yun? Ay, sa Hong Kong pa yan, nanonood sa atin, no? Nung nagpunta kami ng Hong Kong minsan, no? Nagbus kami mula Cubao. Hindi. Alam niya yung mga nangyayari, nanonood sa atin. Papa Juni, hi. Siyempre, importante din yung upcoming birthday ni, Siyempre, ni Zian. Sarado. Sa birthday ng anak ko, sarado ang bahay namin. Dahil sa labas kami magse-celebrate. Basa pa. Jeffrey Manuel, bumagal siya nung nadulas siya. Kaya medyo nakabawi si Juarez. Pero okay naman, mas angat pa din si Manny para sa akin. Tanong lang po, ano pong update sa PBA D-League? Ano pong team si Jonathan Gray? Salamat mga idol, more power. Oo nga, no? Yung mga draft. Teka, alamin natin. Sige, basa ka muna, Meg, habang hahanapin natin si Jonathan Gray kung saan napunta sa... Kasi kakatapos lang nung nung D-League draft last week. Sige. Robert Jose, ang ganda po ng ipinakita ni Nonito Donaire Jr. Kaya lang po napagod na po agad si Donaire. Kaya hindi niya siguro na KO ang kalaban, pero malakas po siya. Congrats! Pabati naman po kami dito sa Ruben Jose, Rolando Jose at Roberto Lopez. Last ano na ito si Jonathan Gray. Last rookie draft pa na sa Cagayan Valley. Pero i-double check natin sino nagtanong kanina. Yung ba si Robin Jose? Sige, alamin natin. Si Jeffrey Manuel. Uy, kaano mo si Jet Manuel? Okay. Jim Rod Pameron. Tama ba? Ito si Julius. Jim Rod Pameron gumisong. Ang ganda ng laban, kaso naubos si Donaire pagdating ng late rounds. At ang tibay din ni Juarez. Pabati po dito sa Magsaysay. Ano yun? LDN. Gumisong family. Ano yung LDN? London? Alamin nga natin. Sige, basa pa. Alright, Francis Bonifacio Francisco. Ito. Sige, basahin si mo. Mr. Suave / pick-up line boy. Si Francisco. Sige nga, basa Sabi niya, hi Miss Meg, pwede ba tayong maglaro? Bakit? Alam mo kung ano? Ano nga? Taguan ng feelings. Pakipot ka, ha?
taguan ng Phoenix. Pero may Ah. girlfriend yan, ah. Ganon. Ikaw, Para sa akin. Parang si, Sino? May kakilala ka doon. Oo, may kilala ko. Tatakbo. Idol mo siya. Alam ko na boboto mo. O sige, basa muna. Para sa akin, maganda ang ipinakita ni Donaire, pero hirap din siya. Matibay rin si Juarez. Pero buti na lang siya, Nanalo siya. nanalo siya. Merry Christmas. Merry ang Christmas ni Idol Nonito. Good luck, Alaska Aces against SMB. May pag-asa pa sa top 2 para sa second. Ayan, naku, sayang. Ano yung dating niya rito? Medyo, tayo no? Ano yung sinasabi ko? Dahil may bisita rito, subukan natin maimbita si Nonito Donaire Jr. Kaibigan naman natin yan Okay, Erickson Cunanan. Kahit lamog ang mukha niya, at least nanalo tayo. Pabati naman po si Joshua Chalmers. Ayan. Erickson Cunanan, good evening sa iyo. At meron pa siyang isang message. Sige, basahin mo na rin. Sabi rin niya, napakaganda ng laban niya kahit, yun na nga, lamog. Ay, Kanyang nulit. mukha. May binabati pa siya. Mga idol, pabati naman po si Justin Balingit tsaka si Abel Balingit. Kaano mo si Bonil Balingit. Jerry Ronquilla. Ayos naman. Kaso di niya na-maintain sa mga huling round. Magaling din yung Juarez. Congrats, Donaire. Signal number 3 na po. Teka, meron siyang pag-asa weather report. Signal number 3 na po pala dito sa amin sa Katanawan, Quezon. Pray po tayong lahat that sana wag nang lumakas ang bagyo. Thanks po mga idol. Yan ang tama. Mag-ingat po sila dyan. Pagdasal natin Jerry Ronquilla at sana okay din lang yung mga kaibigan ko dyan sa San Antonio, Quezon. Si Mayor Eric Wagan. Magandang gabi sa iyo, Mayor. Sige, ako ba? Ikaw. Marky Marzan, good eve guys. Ang masasabi ko lang sa laban, uno mas. One more time. Ay, isa pa raw. Rematch. Wow, from start to the finish, sulit na sulit ang ipinakita ni Nonito. Yung puso na manalo sa laban. But I warn him not to do that again. Instead, fight smart, use the distance in footwork, use his strength, not enemy. Strength that is totally dangerous for Donaire. Scott King next. Of course, sa UFC, wow, Jose Aldo lost in 13 seconds. What a perfect timing for McGregor. For now, timing beat the speed for Weidman. It's all about time. Great win for Rockpool. Yan. Okay. Rob Kaiden, Adriel Mabilangan. Galing. Madali lang talaga. Mamaga ang pumutok ang mukha ni Nonito. Pero grabe ang tapang niya. Basahin ko ito isa. Charlie De Vera Cabrera, maganda yung laban. Palaban si Juarez pero mas magaling ang Filipino Flash. Pabati po sa maganda kong asawa na si Pauline at ang maganda naming anak na si Syra Rain. Salamat po. Ang ganda ng mga pangalan niya. Syra Rain. Yan. Hi, Syra. Bamboo Adana, aminin na natin na si Donaire na malakas sumuntok pero mahina siyang klaseng boksingero. Bakit? Hindi man na yung division na napapanalunan ni Nonito Bamboo. King James Vargas Rios. Para sa akin, okay naman. Andun pa rin yung bilis niya. Kaso lang, nakulangan ako kay Donaire kasi parang di na siya knockout artist. Well, Donaire is Donaire. Babalik din tikas niya, Idol Haji. Tanong ko lang, anong jersey number na i-retire ni Black Mamba? 8 ba o 24? Balita sa Cavs, kailan lalaro si Kyrie? Hi, Miss Meg, di naman ako mayaman para bilhin ang kahapon. Wow. Pero handa akong utangin ang bukas. Makasama ka lang maghapon. Boom. Para siyang makata. In short, tambay ka. Wala Hindi Miss Meg, babati kami dito sa UP Diliman. Gabi-gabi, nakatutok sa PTV Sports. Salamat at God bless. #Idol Lebron. #Star Hotshots. #Idol James Yap. #Strive for Greatness. #Salana akong... Hindi, wala na. Okay, maraming salamat ang King James Vargas Rios. Dito, Wala pa rin? Tuliao Malyo. Nahugot. Ha?
O, yan na. Tignan mo, Ruben Castillo. Nasa green. Ayun pala. Sige. Naalis nga. Oo. Okay. Ito pala Sabi yun. ni Lito, Saan Sir ba to? Dennis, Ma'am Sa Dilaw. Meg, Papaalam na kami. Oy, wag na. buti na lang Mapagod pa. naka-down. Knockdown. Knockdown. Na-knockdown ni Nonito. Si Suarez. Si Suarez. At kung italo po siya, kasi marami ang suntok ng kalaban, more power po sa programa ninyo. Salamat po. Okay, bye-bye na. Isa pa, last na. Ricardo de la Cruz. Miss Meg, tuwing sumisweldo ako, may kinakalta. Siguro sa'yo napupunta. Nakalagay kasi pag-ibig. Dapat meron tayo palang pinapamigay dito. Oo nga eh. Best pick-up line. Best speaker. Okay yan ha. Sige, sige. Okay, ano na? Bye-bye time na. O sige, may mabating kami. Siyempre, pasalamatan natin ang ating sponsors, ang Fit and Fit. Yan ang nagpapa-healthy sa atin. Oo, kaya healthy kami. At saka siyempre... Kaya hindi ko ba natitikman yan? Ruben Kuya Ben. Castillo. Wala pa akong kahit na isang supot. Wala ako niyan. At saka siyempre ang BioPatch Forest Sap Powder pag masakit or stress ang ating mga katawan. Siyempre maraming salamat din kay Alfred Peralta na nanonood, The House of Silhouettes, Amazing Playground, Lux Medical Center, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, Print Couture, and View Blend. Oy, amazing playground. Mr. Amis Tumang. Hello. At long time no see. Mike Policarpio, kaibigan ko yan. Tunay na tao, nanonood sa atin ngayon. Big time businessman yan, si paring Mike Policarpio. At syempre again, batiin ko na happy birthday. Belated happy birthday, Mr. Ray Bangkod. At today, birthday ni Ma'am Beth Celis ng Philippine Daily Inquirer. Kay Dante Lagana, again, happy birthday. And to my father-in-law, Papa Juni. Ayan. Happy birthday. Sino may birthday? Aljun Urucha. Nag-birthday pa. Yan. Happy birthday kay Aljun Urucha. Okay. Ayos na. Boundary na. Alright, Sports Radio Family, maraming salamat. At pansamantala ko po si Dance Principe. Meg Sioson. At syempre, sa ngalan po ni Haji Caaminyo, ito po ang inyong paboritong PTV Sports. Bye.